Opo. Napag-uusapan po itong budget po natin, Congressman. Nagkaroon ng pag-question doon po. In fact, umabot pa nga sa Korte Suprema yung pag-question doon sa 2025 budget. Dito po sa 2026, meron po bang mga kapuna-puna dito, Congressman, sa inyo pong panig sa pagbusisi po ng budget? Magandang tanong po yan. Actually, ang basehan ng 2026 budget ay pareho pa rin sa basehan ng mga nakaraang mga budget. At yun po yung formula ng allocable at non-allocable ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ibig sabihin po, ang bawat congressman ay may alokasyon ng, sabihin na po natin, pork barrel na siya po ang pwedeng pumili ng mga project na minsan nangyayari din na sila din po pili ng mga contractor para sa kickback. At pinalitan nila yung mga flood control. Pero meron naman po ngayon mga roads at iba pang mga slope protection, mga maanomalyang klaseng proyekto. Kaya hindi po natin masasabi na nabawasan ng korupsyon sa 2026 budget. Ginawa lang po ng paraan para hindi masyadong halata na. At nakakalungkot nga po na pagkatapos ng lahat ng mga protesta laban sa korupsyon sa DPWH, may lutuan ng bidding at may bentahan ng budget pa rin para sa 2026 budget. Maliban pa ito sa mga naabulgar din na maging yung mga pagpili ng magiging mga district engineer o yung mga opisyal dyan sa mga DPWH offices natin sa ground, may say din pala yung ibang mga kongresista din dito. Tama po ba ito or sa inyo pong monitoring po, Congressman? O, hindi lang po sa district engineer, pati sa contractor. Kaya yan nga po ang paraan na pwedeng kumita ang isang proponent sa isang proyekto. Kaya pinag-aagawan ang mga insertion sa budget. At ang isa nga sa lumalabas din, meron po tayo kasing ebidensya na nakalap mula sa DPWH, ay meron talagang mga listahan ng mga proponents para sa mga proyekto mula pa sa DPWH National Expenditure Program na hindi lang congressman at senador ang proponent, kung hindi pati mga miyembro ng ehekutibo kasama ang mga sekretaryo at undersekretaryo. Kaya ang insertion sa budget ay talagang worse than what the public knows at ang mga sinasabi na transparent ngayon ay hindi po totoo. Kasi kung maging transparent ang DPWH, ilalabas po nila ang listahan ng mga proponents ng mga insertions. Opo. Naging kalakaran na po sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, sa mga kongresista na yung nababanggit niyo po na nagkaroon ng alokasyon, may pork barrel kumbaga, no? In fact, meron na ng desisyon dito ang Korte Suprema na unconstitutional nga. Pero sa tingin niyo po ba sa ilalim ng konstitusyon or may mga batas tayo na pwede naman na hindi isingit or pwede nang kumbaga hands off ang mga kongresista rito na kumbaga purely ang trabaho lang talaga ay ang paggawa po ng batas? Kasi ang nakikita din po ng ilan sa mga kritiko is diyan nagmumula kasi yung hihingi ng pabor, makapangyarihan si congressman sa kanyang distrito, maglalagay po doon ng mga proyekto, kaya yung minsan dadaan talaga sa congressman, hihiling sa congressman. Pero sa ilalim po ba ng konstitusyon, ito po ba pinaka-main trabaho ng mga kongresista na magpatupad ng mga proyekto sa kanilang mga distrito? Or mas mainam po ba para maiwasan na po talaga yung korupsyon, alisin ito sa kapangyarihan, kung ito man ay kapangyarihan ng kongresista po, sir? I fully agree na hindi natin maiwasan na makikialam ang mga congressman sa mga projects sa DPWH hanggat sila ang nag-aaproba ng budget ng DPWH. Kasi noon, post-enactment. Ngayon naman, naging BICAM. Pero sa 2026, ang ginawa nila sa National Expenditure Program na nagmumula pa sa DPWH, isinisingit na ang mga proyekto. Para hindi halata, inaabot mo na lang sa DPWH yung listahan at pinapanggap ng DPWH na galing sa kanilang mga planning engineers ang mga proyektong ito. At ang solusyon ay dapat hindi na lang po ang Kongreso ang nag-aaproba ng mga line items sa DPWH budget. Dapat, I think, hindi din perfecto na ang local government mag-implement ng project, pero proven na less prone to corruption siya kasi ang sinasabing pinakamataas na corruption talaga ay nasa DPWH at sa Kongreso kaysa sa mga LGU. Kaya kung gawin na lang natin
parehas sa national tax allotment o sa IRA natin ang funding ng mga projects, it will be, I think, a better solution where currently we have a equation that allocates budget instead of a discretion. Kasi kung tingnan po natin yung allocation ng budget based on equation sa local government code, yan naman po ay nagiging epektibong paraan para mapondohan ng mga LGUs sa buong bansa. At kung may discretion naman kasi ang Kongreso, magbigay ng malaking budget sa ilang distrito, mas maliit na budget sa ibang distrito, dyan po nagmumula ang korupsyon. Opo, meron po kaming nakakausap na mga mayor din. Meron silang nakikita na double standard eh. Kasi pag sa kanila, initiated ng lokal na pamahalaan ng isang proyekto, napakaraming pagdadaan ng proseso. Kumbaga, marami pang papipirmahan, marami mga permits bago pa maisakatuparan yung proyekto. Pero pag proyekto ni Congressman, napakabilis lang daw, Congressman. Ito po ba ay meron kayong ganitong klase po ng mga na-monitor din? O, totoo po yan. Mas responsive talaga ang mga LGU sa mga pangangailangan ng kanilang mga bayan at mas accountable din at mas malapit sa tao. Dahil ang isang munisipyo ay binubuo ng maraming tao, kasama po yung mga elected officials na every 3 years kailangan manalo ng eleksyon. Ang district engineer naman ng DPWH ay hindi hinahalal ng taong bayan. At meron din syempre iba-ibang mga members ng Sangguniang Bayan na mag-deliberate din sa mga proposed projects ng isang LGU. Kaya sa tingin ko, mas maraming check and balance pag LGU mag-implement ng project. Again, it's not a perfect solution, but I think there's actually a consensus among members of Congress na mas makakabuti talaga na LGU na lang ang gumawa ng proyekto. Pero ang sinasabi ng iba sa akin dito sa Kongreso, kaya daw hindi dapat LGU ang gumawa dahil wala naman ng silbi ang magiging congressman, wala na tayong budget, di ba? Kaya I think it's really the self-interest of Congress that is keeping the DPWH as the main implementing agency of infrastructure projects. Opo, huling topic na lang po mula sa akin bago ulit si partner MJ, Congressman. Meron pong mga pagsisiwalat si Congressman na Zaldico hindi na po dito sa flood control anomaly, no, budget, yung mga kickback, marami siyang mga pinangalanan po, no, ng mga malalaking personalidad, hanggang pati pangalan ng Pangulo, pangalan ng Speaker at iba pa. Ang Pangulo po nung inumpisahan niya or yung kumbaga parang nabanggit niya na dapat na imbestigahan ito, hinimok niya yung mga Pilipino na makiisa, tumulong sa pagsusumbong patungkol po dito sa sinasabing korupsyon. Now here comes isang kongresista na naging APRO chair at merong mga ibinulgar at meron ding mga dokumentong inihayag, meron din mga sinabi, nagbanggit ngayon ng mga pangalan, kung ano yung mga modus, ano pa yung mga ibang mga pagsisiwala. Do you think, sir, na dapat itong bigyan ng pansin bilang maging patas sa lahat ng mga nagsusumbong? Kasi merong mga binabalitang gobyerno na meron silang ginawang operasyon dahil sa mga sumbong ng mga Pilipino na here comes itong kanilang kaalyado, naging APRO chair, merong mga nabanggit. Di ba po para maging patas, para mabing bukas at para ma-verify, kabilang din po sa imbestigahan po, Congressman, sa tingin niyo po? Opo, ang dami talagang laman ng mga revelasyon ni former Congressman Zaldico at may ilang ibang mga miyembro ng Kongreso na nanawagan na dapat magkaroon ng investigasyon tungkol sa katotohanan sa kanyang mga claims. At ako po ay nalulungkot nga na parang dinidismiss lang ng Kongreso ang kanyang sinasabi. Pero mabuti nga na iimbestigahan natin ito. Anyway, siya nga ang dating APRO chair ng Kongreso. At sa aking sariling distrito, meron nga akong inimbestigahan na 1,050,000,000 pesos slope protection project na ang pinakamalaking proyekto sa buong Region 4A ng DPWH ngayong 2025. Noong September pa, nalaman ko na may mga nagsabi na parking daw ito sa isang congressional insertion. At tinanong ko ang regional director ng DPWH at ang sinabi niya, kung sasabihin niya sino ang proponent nitong proyekto, sasabog ito. Marami daw madadamay. At lumalabas, ito ay isa sa mga projects na nasa listahan ni former Congressman Zaldico. At ang point ko is
that the regional directors of DPWH are aware of the insertions and who are the proponents. At kung seryoso tayo para malaman ang katotohanan sa listahan ni former Congressman Zaldico, dapat ipatawag ng Kongreso ang mga regional director at district engineer ng DPWH para malaman natin sino bang kausap nila at kanino nila binigay ang mga kickback para sa mga proyektong ito. Opo, Kong, on other topic naman, nag-viral po sa social media yung pong quick selfie ninyo kay Congressman Garjola. Ano bang story doon, Kong? Ngayon lang nga siya umattend sa plenaryo after a few months at I took the opportunity to say hello pero parang paiwas siya. At kami naman po ay seatmates sa Batangas section ng plenaryo pero kahit na magkalapit lang kami ng upuan, hindi din niya ako kinausap. Siya po kasi ay aking naging subject over the past few weeks dahil siya ang pinakamalaking contractor sa Kongreso pa ngayon. Pangalawa lamang kay former Congressman Zaldico, mas malaki pa kay Diskaya. At meron din akong nakalap na ebidensya sa DPWH na noong 2024 pa lang, meron ng listahan ng 22 billion pesos in projects na para sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa 2025. Kaya ibig sabihin po talagang systematic ang bilihan ng bid ng project at lutuan ng bidding sa DPWH. At kung seryoso tayo sa anti-corruption campaign, dapat managot ang mga malalaking kontratista na congressman katulad ni Congressman Garjola. At yun din po ang sinabi ko in explaining my vote on why Congress should not be prioritizing things like the suspension of Congressman Kiko Barzaga. Kong, may sumisikat po ngayon na term, contractor. Yan yun, binanggit nyo po kanina, congressman na contractor. What comes to your mind, sir, upon hearing that word, contractor? Actually, si Congressman Garjola nga ang pinakamalaking contractor ngayon. Kaya sana mula ngayon, pag gusto natin ng textbook example nito, tignan natin si Congressman Garjola. Mahigit 100 billion pesos kasi ang estimate na mga proyekto na nakuha niya mula sa DPWH at iilan dito ay nangyari dahil sa access niya sa Kongreso. Dahil ang karamihan ay in the last 3 years lang po at ang nabanggit ko nga kanina, mismo sa floor ng Kongreso ang pinag-uusapan ng iba sa ating mga kasamahan ay ang mga pagbenta ng mga proyekto, mga budget insertions na sila din ang gagawa ng mga proyekto. Kaya hindi lang po coincidence na sila ay congressman at contractor din. Dahil sila ay congressman, mas nagiging matagumpay sila sa pagiging contractor. Kong, other topic naman. Pakikwento naman po, sir, dahil meron akong narinig na balita na nag-intern pala kayo sa Davao City under kay FPRD. How was the experience, sir? Kasi kami ni Edmar, taga Davao kami, sir, eh. Opo, very memorable po sa 2013. At even beyond that po, mula 2010 pa lang, madalas na po ako dyan sa KOJC compound sa katabi lang po ng airport ng Davao City. At ever since, saludo po tayo sa disiplina at sa linis ng mga premises ng KOJC at ng buong Davao City. Kong, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa development sa House? Well, I hope that there will be more plurality of perspectives in Congress kasi sa ngayon, parang 5 lang kami na bumoto tutol sa suspension ni Congressman Barzaga. Ang iba ay tahimik lang. Pero sa tingin ko, mas maraming mga magiging mas independent din sa mga susunod na mga buwan pag makita ng ating mga kasamahan na hindi talaga gusto ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon. At sana mapaaga natin ito at ito po ay mangyayari sa tulong din ng taong bayan na magkukumbinsi sa ating mga miyembro ng Kongreso. Congressman